Magandang umaga po sa ating lahat. Tuloy po na ang ating pong Diyos ay dakila at tunay na matapat. Ano po ba? Oo, nandiyan po ba kayo? Sige po, let us settle down and prepare po tayo to hear the Word of God. So ngayon po, tayo po ay babalik sa ating pong tema. At ang ating pong tema ay Revival of the Heart. Ilang weeks po, ilang linggo na aking pong pinag-pray kung paano po ba natin gagawin ito, paano po ba tayo mag-proceed sa Revival of the Heart. So kung makikita niyo po yung office ko po sa baba, mayroon po doon malaking whiteboard na sinusulatan po ng mga kung bagay. Para pagka nakikita ko po siya, hindi po siya nalilimutan. Ngayon, hinati ko po yung dalawang salita, Revival, Heart. Ano ibig sabihin po ng revival is to be renewed, yung kalakasan, ma-renew, magkaroon ulit ng panibago, ma-rekindle, mag-apoy, yung mga, kung ano man po yung gusto natin i-revive. Ibig sabihin, may bagay o parte na parang nanghina na o namatay. Yun po yung revival, ibig sabihin, buhayin, mag-ulit. Pangalawa po yung heart, yung puso po, dalawa po kasi yan eh. Meron pong literal na puso, at meron pong, hindi ko alam kung spiritual po ba yung tawag doon, pero meron pong isa pang puso. Ano po, yung puso po na yun po ang naglalaman ng ating pong mga emosyon, yun po yung naglalaman ng ating will, yung ating mga kagustuhan. Meron pa nga po isang definition, ang sabi, the heart is the control center of the seat of passion. Kung ano yung mga inahihiligan po natin, nasa puso po natin. But at the same time, ang puso po, yung literal na puso, yan po yung bumubuhay sa buong katawan ng tao. Kung wala pong puso, wala pong magpapang, wala pong dugo. Kasi po yung buong katawan ng tao, kailangan po may nag-circulate na dugo. So para po sa mga medical allied professional and mga students, naiintindihan po nila yan. And sa atin po, kapag ang puso po ay hindi na healthy, yung buong katawan ay apektado po. Kaya nga yung mga may sakit po sa puso, diba pag tumigil yung puso ko nila, most probably, tumigil na rin po yung buhay po nila. Kaya gusto po natin buhayin yung puso natin. And ang gusto po natin laman, kung ano po yung laman ng puso po na yan, dahil yan po ay punuin po natin ang salita ng Diyos, ang katotohanan na nanggagaling sa Panginoon Jesucristo. Ang ipapap po niyan sa buong katawan, sa buong church, ay puro lang din po tungkol sa Panginoong Jesucristo. So kung gusto po natin ang revival ng puso, saan po ba tayo dapat ma-revive? Dapat po dun sa puso natin para sa Panginoon. And ang number one, lamang po na pwedeng maglapit sa atin, sa Panginoon ulit, na pwedeng mag-rekindle ng fire sa puso po natin, wala na pong iba kundi ang Panginoon Jesus. Kaya nga po ang title po natin is Revival Starts in Knowing the Savior. For the longest time, lagi po natin pinag-usapan Jesus, Christ-like, Christ-centered. Pero sino nga pa talaga si Christ? Minsan nakiki-amen lang tayo pagpakita natin ay krus. Pinako, yes, binayaran kasalanan, tapos. Pero sino po ba si Kristo? Ano po ba yung ginawa ni Kristo? Bago mag-create ang mundo, nasaan ba si Kristo? Nung nag-fall ang tao, nasaan ba si Kristo? Ito po yung mga bagay na ilang linggo po natin pag-uusapan. Para po ang goal po natin kasi ngayon is to be drawn closer sa ating pong Panginoon. Yun po yung goal natin, mapalapit po tayo, makilala po natin ang Diyos lalo. So now let me continue. Let us imagine na tayo po ay nagka-struggle sa buhay. Ibig sabihin po, talaga nagtatrabaho po tayo ng parangal, nagtatrabaho po tayo ng buong puso, talagang ibinubuhos po natin lahat ng kaalaman natin, lahat ng kapaguran po natin para lang po mag-survive. Kaya lang po, sa sobrang hirap ng buhay, na-imagine niyo na po? Na-imagine niyo na po, ngayon, nahihirapan po kayo sa buhay, ang dami niyong trabaho, ang dami niyong ginagawa. Kaya lang, sa sobrang dami nito at sa sobrang taas ng bilihin, nalulubog ka na ng nalulubog sa utang. Naranasan niyo na po bang malubog sa utang?
Ang hirap po, no? Araw-araw iniisip ko, ano ba babayaran? Lumalaki yung tubo, pahirap ng pahirap, pabigat ng pabigat, palubog ng palubog. So I want you to imagine, ganun yung buhay mo ngayon. Ano pong nararamdaman nyo kapag ganun po iniisip mo? Nakakapagod. Parang ayoko na lang, di ba? Parang ang hirap ng buhay na lubog sa utang. And then, to make the matters worse, parang lalong palalahin pa. Dahil lubog ka na nga sa utang, araw-araw, kailangan mo pa magtrabaho, kailangan mo pa bayaran yung buhay, yung gastos sa araw-araw, pagkain, tubig. Isip ka pa ngayon, bukod sa utang, iniisip ko pa ngayon, saan ako kukuha ng pagkain? Saan ako kukuha ng tubig? Paano yung kuryente? Naputulan ka pa ngayon ng kuryente, naputulan ka pa ng tubig. Paano na? Ano po ang mararamdaman natin? Kung tayo po ay nasa bahay, puno ng utang, walang laman ng bulsa, walang kuryente, walang tubig, yung anak ko umiiyak, gutom na gutom, ano po kaya ang mararamdaman natin? Isang word ang nagpapag po sa isip ko. Desperation. Desperado po tayo. Desperado po tayo na maghanap ng mga bagay na makakatulong pa sa atin para mabayaran yung utang. Kaya ano pong gagawin ng tao? Ano po ang focus ng tao? Works. Maghanap ng bagay na pwede kong gawin para mabayaran yung utang. Tama po? Pagka marami kang utang, inisip mo, ano kayang trabaho ang idadagdag ko? Ano kayang business ang idadagdag ko para mabayaran ko itong mga bagay? And then one day, biglang may lumapit sa'yo. Zoe, Charles, Mimay, Lada, June, gusto kong sabihin sa'yo, binayaran ko na yung utang mo. All of a sudden, lahat ng kabigatan, sabi niya, hindi ko lang binayaran yung utang mo, isusupply ko pa yung araw-araw. Ano pong mararanasan niya? Ano pong maiisip mo ngayon? Ano pong nararamdaman mo ngayon kung may taong nalapit po sa inyo? Blessed? Hashtag blessed po. Sobrang blessed, masaya. Kasi yung mga kuhaan ko parang lulupan ng puso. Tapos ako tayo doon, nabayaran ako. So nung binayaran na po yung utang, ngayon sinuplayan pa yung araw-araw na pangangailangan mo. And then, meron pa. Ha? Meron pa? Yes. Paano kung malaman mo na yung nagbayad ng utang mo, bago ka pa magkanda utang-utang, naisip niya na, nababayaran niya ngayon, bago ka pa mag-umpisa. Ano po ngayon ang maiisip nyo dun sa taong nagbayad ng utang po natin? Di ba nakaka-touch po yun? Na bago ka pa magkamali, bago ka pa magkautang, naisip niya na nabayaran na agad yung utang mo. Ibig sabihin, gano'n po nagke-care yung tao po na yun, yung person po na yun, sa buong pagkatao po natin. Tama po? Kaya lang po yung problema po sa atin. Kapag nabayaran na po yung utang natin, madalas ang ginagawa po natin, umutang po tayo ulit. Kaya, uulit na naman yung paglubog sa utang. Tandaan niyo po, yung grasya po na binigay nung nagbayad sa atin ng utang ay hindi po lisensya para bumalik sa lifestyle na yun. Kailangan po namin tulungan ang ating sarili by kilalanin po palalo yung nagbayad ng ating utang. Ibig sabihin, yung mindset po ang dapat natin i-align doon sa nagbayad po ng utang. At nagbayad po ng utang ngayon ay ang Panginoon Hesus. Eh kaya po natin pinag-usapan ito, yung revival starts in knowing the Savior. Kasi na-realize ko for 3 weeks or more than 3 weeks, paano po ba natin mas makikilala ang Diyos? Isang word na paulit-ulit ko pong sinasabi sa inyo, intentionality. Kailangan po natin maging intentional sa pakikipag-usap sa Panginoon, intentional sa paglapit sa Diyos, sa paghahanap sa Panginoon. Tandaan niyo po sinabi ng Panginoon, if you seek me, and you seek me with all your heart. Pag ipinuhos mo yung puso mo sa paghahanap sa akin, sabi ng Diyos, I will be found. Nagpapakita ako sa iyo, hindi po marami ang Diyos.
kapag buong puso po natin, ibinuhos yung oras, yung lahat po ng meron tayo para lang hanapin sa ipapakita po niya yung sarili niya sa atin. So again, gusto ko lang po tayo i-remind na ngayon po pinalaya na tayo ng Diyos ng Panginoong Kristo mula po sa pagkakautang. Hindi po lisensya ang grasya para magpatuloy sa kasalanan. Kailangan po yung grasya po na yun, tinatransform po dahan-dahan, nagpapago po yung isip natin. Kasi sabi nung nagbayad po ng utang sa atin, huwag ka nang mangutang pa ulit. Lumakad ka lang, at huwag ka nang tumutang ulit. Naalala niyo po, si Mary Magdalene, ano pong sabi ng Panginoon sa kanya? Go and sin no more. Bilang Kristiyano, meron po tayong obligasyon na hindi na po magkasala ulit. Huwag mag-practice ng sinful lifestyle. Amen? So alam po natin, from the very first start, ito lang po yung gusto kong sabihin sa ating lahat. Kaya po natin pinag-uusapan ito. Kasi malalaman po natin na ang ating pong preaching ay nahahati po sa dalawang bagay. Number one, the promised Savior. And number two, the fulfillment of God's word. Diyan lang po iikot yung ating pag-uusapan ngayong araw na ito. Number one, ano po yung number one? Promised Savior. Number two? Alalahan po tayo. Panginoong Diyos sa mga pangyarihan sa lahat, maraming salamat po sa oras na ito. And Lord, we just want to thank you. Salamat po, Panginoong Kristo, sa pagpapakita po ng iyong kapangyarihan sa amin. Ikaw po nawa ang mataas, ikaw po ang matakila. Gamitin mo po ako bilang daluyan ng iyong pagpapala, Panginoong Diyos. Maitaas ka ng maitaas sa mataas at maibaba po ako ng mababa. Ikaw lamang po ang marinig at makita, Panginoon. Banal na Espiritu, prepare mo po nawa ang aming mga puso upang tanggapin ang katotohanan na nanggagaling sa iyong salita. Salamat po, Panginoon, in Jesus' name. Amen. So bilang patunay po, yung sinasabi ko, na long before magkasala pa ang tao, o after na magkasala po ang tao, kailangan po natin maintindihan na ang Diyos, pinut into action na po niya yung kanyang plan of redemption. Pag sinabi po redemption, yung pagbabayad po, ibig sabihin, nung ang tao ay magkasala, nung si Eva at Adan ay magkasala, right after that, meron na pong ipinakita ang Diyos na from this point forward, mag-uumpisa na yung redemption story ng tao. And ano po yun? Tignan po natin. Ano pong sabi ng Biblia? Siyempre, hindi po pwede yung sinasabi lang po ni Pastor. So, number one, ang ating pong point, the promised Savior. Sabi po ng Genesis chapter 3, verse 15. Ang context po nito, pag sinasabi po ng Panginoon dito, ay yung babae at yung ahas. Kasi tandaan po natin, sa kwento po ng Eva at Adan, ang tumukso po sa kay Eva ay yung ahas. So ang sabi po dyan, I will put enmity between you and the woman, and between your offspring, singular, and her offspring, and he shall bruise your head, and you shall bruise his heel. Marami pong Bible scholars ang naniniwala po na this is the starting point ng redemption story. And yung pong pagtapak ng tao na sinasabi po niya, yung anak ng babae, there will come a time na yung anak ng babae tatapakan yung ulo ng ahas. And yung ahas, again, siya po yung nag-tempt dun sa mga tao. So, nire-represent po niya dito si Satanas. Ibig sabihin, hindi lang po si Satanas kundi kasalanan. Ibig sabihin, meron po manggagaling sa babae na anak, natatapak once and for all, dudurugin ng kasalanan, babayaran ng kasalanan ng tao. And that is the Lord Jesus Christ. So dito daw po naniniwala na this is not just about, di ba, yung tao, kinagat po. So, gano'n naman pagka nakagat ng ahas, minsan kasi yun, parang pinaglalarawan ng ahas o ginagawang pet, di ba? So, pero dito pinapakita po na once and for all, meron pong tatapos ng kasalanan. Yung pong kamatayan na nanggagaling po sa kasalanan, tatapusin na po. And actually, makikita po natin na tinapos na po ng Panginoong Jesucristo. So pinapakita po sa atin dito, long before, no, bago pa po yung mga kwento ni Abraham, pagkatapos ng fall, pinapakita po sa atin na pinut into action na po ng Diyos yung kanyang plano.
Kaya ka the promise Savior eh. Ang pag-aaralan po natin, yung mga prophecy about Jesus Christ. Bakit natin pag-uusapan yun? Para makita po natin na ipinangako yung kaligtasan matagal ng panahon. Bago pa yung pagtuloy-tuloy yung buhay po natin, naisip na ng Diyos, pinut into action na. Kaya masabi ko po sa inyo kanina, di ba? Bago pa po tayo, bago pa po binayaran ng Diyos yung kasalanan, naisip niya na po na bayaran yung ating mga kasalanan. And that makes Jesus, that makes God more loving. Ngayong naiisip po natin ito, ngayong naiintindihan po natin yung sinasabi ko po sa inyo, yung salitang so love sa John 3:16 ay lalo pong nagme-make sense. Tama po. Kasi sinabi po doon, for God so loved the world that He gave His only begotten Son. Tama? So ngayon naiintindihan po natin lalo na hindi lang pala ako mahal ng Diyos dahil binayaran niya yung kasalanan ko. Kundi mahal pala talaga ako ng Diyos. Kaya pala sinabi ko so love. Kasi nagkasala pa lang si Eva at Adan, nag-put into action na naisip na ng Diyos na bayaran agad yung kasalanan ng tao. And if that is not enough for us to know God more, na kilalanin lalo ang Diyos, na maging interesado lalo, na magkaroon ng relasyon sa Panginoon, hindi ko na po alam kung ano pang pwede kong sabihin. Kung ano pang pwede natin makita. Kasi, ito pong bagay na ito ay patunay sa atin na ipinangako po ang pagdating ng Panginoon sa Kristo bilang kabayaran sa ating mga kasalanan. Andiyan, and in your offspring shall all the nations of the earth be blessed because you have obeyed my voice. Sino naman po ito? Ano naman pong pinag-uusapan dito? Ang pinag-uusapan po dito, ang kausap po ng Diyos dito ay si Abraham. Si Abraham, ang tawag po dito, Abrahamic Covenant. Ito po yung pangako ng Diyos kay Abraham. Ano po sabi dyan? And in your offspring shall all nations of the earth be blessed because you have obeyed my voice. Marami pong tao, pag binasa po natin yan, ang iniisip po natin si Isaac. Tama? Pero tandaan po natin, si Abraham po ay may dalawang anak. Si Isaac at si Ishmael. So, again, ito po yung sinasabi po natin na Abrahamic Covenant. And in relation to Galatians chapter 3 verse 16, lalo po natin maiintindihan. Pinapatunayan po ni Paul dito sa Galatians chapter 3 verse 16. Now, the promises were made to Abraham and to his offspring. It does not say, and to offsprings, referring to many, but referring to one, and to your offspring, who is Christ. Ibig sabihin, kay Abraham pala, ipinangako na may darating, sa pamamagitan ni Abraham, may darating na pangako. And ang child of promise, isang Panginoong Jesucristo. Can you imagine? Di ba? Start pa lang ng creation, nagkamali ang tao, naisip na agad ng Diyos, kailangan ng tao ng kaligtasan. So, bago ko pa magkasala, naisip na agad ng Panginoon. Ganon po mabuti ang ating Diyos. Ganon po katapat ang ating Panginoon. Na noon pa lang, pangako pa lang po sa mga naunang tao, meron nang pinangako na tagapagligtas na darating. Napakabuti. Kaya nga sinabi ng Panginoon sa Kristo doon sa mga dito sa mga Pariseo, before Abraham, ano po sabi niya? I am. Nandun na daw siya bago pa si Abraham. Kasi yun po yun, nangako po ang Diyos kay Abraham sa pamamagitan ng liwanag. And then Isaiah chapter 9 verse 6 to 7, ito po, mas napapansin niyo po yung pong mga prophecy, palinaw ng palinaw. Una, sabi lang po, I will put enmity between your offspring. Tama? Medyo vague. Pagdating yung sumunod po, I will, in your offspring, shall bless all nations. Vague pa din. Pero ito, pansinin niyo po. Sabi dito, for to us, a child is born, to us, a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Of the increase of his government
government and of peace there will be no end. On the throne of David and over his kingdom, to establish it and to uphold it with justice and with righteousness from this time forth and forevermore. The seal of the Lord of hosts will do this. Ito po ay direct prophecy sa Panginoong Jesucristo. Ano po? Ito po yung pinapakilala na po dito ang Panginoong Jesucristo. Pero dito, makikita po natin, may identity na ibinigay po ang Diyos. 4 na identity po yan. Number 1, Wonderful Counselor. Ibig sabihin daw po ng wonderful, extraordinary. Extraordinary Counselor, meaning siya po ay gabay. Talagang kahindik-hindik na gabay, kakaiba. Kaya nga po, di ba, hindi po maintindihan ng mga Pariseo yung sinasabi ng Panginoong Jesucristo. Kasi hindi nagme-make sense sa kanila yung sinasabi ni Jesus. And ganoon din po ang Panginoong Jesucristo sa atin. He will guide us back to the Father. And kung babasahin po natin yung Gospel, doon po natin makikita, yung Bible, doon po natin makikita bilang gabay. Yun pong sinasabi ng Panginoong Jesucristo para lalo po tayong makalapit sa Kanya. Nandyan po yung mga turo ng Panginoon, di ba? Ano daw po yung mga bagay na nagpaparumi sa atin? Sexual immorality, pagnanakaw, pagpatay. Di ba yun yung mga bagay na pag ginawa po natin, nagkakasala po tayo laban sa Panginoon. So bilang gabay, pinakita po ng Panginoon paano po mabuhay dapat tayo bilang mga disipulo. And ano po kung sabi ng Panginoong Jesucristo? If anyone wants to follow me, take up his cross daily. Araw-araw meron po tayong battle na kailangan paglabanan. And yun po yung realidad ng buhay Kristiyano. Pero tandaan po natin na sa paghihirap ng buhay na ito, meron po tayong pinangako. May pinangako po sa atin na wonderful counsel. Kung ikaw ay nalilito kung anong dapat mong gawin, lumapit po tayo lalo sa Panginoon. Naalala niyo po, sabi ng Panginoong Jesucristo, magkaroon daw po tayo ng childlike faith. And sinasabi po ng Panginoong Jesucristo na kung hindi daw po tayo magiging parang mga bata, hindi daw po tayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Yung bata po ako, binabasa ko po ito. Hindi ko po naiintindihan. Naintindihan ko lang po ito nung nagkaroon na po ako ng anak. Sabi ko kay Abby, alam mo, habang inaalagaan ko si Zion, may natututunan ako sa mga prinsipyo ng Diyos sa buhay ng tao. Totoo po yan. Ang bata po, pag pinagalitan mo, hindi po yan lumalayo. Tama? Pag pinarusahan mo, hindi po yan lumalayo. Ano pong ginagawa ng bata pag naparusahan? Mommy. Malapit po yan. Si Zion, pag pinagalitan po yan ng mami niya, hanggat hindi po niyayakap yan ng mami niya, o kung sino man pong kamag-anak ko ang nagpagalit sa kanya, hanggat wala pong closure, hindi po yan naalis. Lalo po yan mamulit, lalo po yan lalapit. Yayakap po yan sa paa mo para lang pansinin mo siya. Tayo po mga Kristiyano, pag nagkasala po tayo sa Diyos, tumatakbo po tayo palayo sa Diyos. Tama? Nahihiya po tayo. Pero ang sabi ng Panginoon, dapat maging parang bata daw po tayo. And when we commit mistakes, nalapit po tayo, Lord, I'm sorry. Will you help me again? Kasi alam na po ng Diyos yan eh. Kaya nga po may grasya eh. Hindi po lisensya, pero alam po ng Diyos na meron pong struggle sa buhay na ito. Alam ko po na marami po sa atin, ayaw naman na nating magkasala. Pero minsan talagang masyadong malakas yung kasalanan sa buhay po natin. So ano pong dapat natin gawin? Lalo po tayong lumapit dun sa source ng righteousness. Kasi siya lang po yung makakatulong sa atin para magtagumpay sa mga kasalanan ito. And the more na tinitake po natin yung time natin palayo ng palayo sa Panginoon, palamig po tayo ng palamig. Kasi sa Kanya po, siya po yung source ng light, siya po yung source ng heat. Di ba para po siyang araw eh. The more na mas malapit ka sa araw, the more na mas mainit. Tama po? The more na palayo ka ng palayo, padilim ng padilim, palamig ng palamig. Kaya po, dapat, nagiging masaya lang po tayo kapag yung palamig iniinom po natin. Hindi po nararamdaman. Tama po? Buhay Kristiyano, ang palamig lang po sa atin, yung iniinom. Hindi po yung ating spiritual life.
dapat po, the more na bumibigat yung pakiramdam po natin, the more tayo lumalapit sa Panginoon, the more tayong desperado na hanapin ang presensya ng Panginoon. Doon, masusumpungan po natin ang Diyos. Diba sabi ko po kanina, if you seek me, and you seek me with all your heart, you will find me. Pangako po yan ng Diyos. Isang example pa po. Ang anak po natin, kapag nagsabi ng mami, daddy, daddy, minsan hindi naman po yan matawag lang, di ba? Minsan sumisigaw pa ng buong lakas at buong puso. Yun po yung tinatawag na you seek me with all your heart. And ano po ang tendency ng mga magulang kapag gano'n na po yung anak? Kapag ikaw ay lumaki sa 90s, palo, nakaabuti yung bata. Pero di ba, ang realidad po, pagka narinig po natin sumisigaw na yung bata, umiiyak, ang isang magulang, ang tendency po natin ay lumapit doon sa atin. Ganon din po ang Panginoon. Tandaan niyo po, sinabi po yun sa Old Testament, if you seek me, you will find me. And then sabi ng Panginoon sa Kristo sa New Testament, ask, and it shall be given to you. Seek, and you will find. Knock, and the door shall be open. So, consistent? Tama? Sinabi ng Yahweh sa Old Testament, sinabi ni Jesus sa New Testament. Niliwanag ng Panginoong Jesucristo lalo, paano mo isisik si God. You ask, you knock, and you seek. Ask, seek, and knock. Ask. Di ba? A-S-K, ask, seek, knock. So every time na naguguluhan ka, you find the wonderful counselor. Huwag kang makipag-usap muna sa mga tao kasi yung mga tao, maraming biases. Kausapin po muna natin ang Diyos at ang kanyang salita. Tama po? So ano pa pong pinangakong identity ng Panginoon? Mighty God. Sabi po dito, the Lord has made and will make mighty things sa ating pong mabuhay. Sa buhay po ng mga apostles, nakita po nila paano po naging mighty ang Panginoong Jesucristo. Pinatigil po niya yung bagyo. Naglakad siya sa tubig. Hindi pa po ba mighty yun? Pinagaling niya yung mga may sakit. At every time na ginagawa po ng Diyos, ng Panginoong Jesucristo, yung lahat ng milagrong yun, ano po nangyayari? Yung mga tao, nagpupuri at nagpapasalamat sa Panginoon. Ang buhay po ng Kristiyano, ganun po naman. The more na binibigyan ka ng mas mataas na posisyon ng Diyos sa kanyang ministry, the more na itinuturo natin ang Panginoon. Hindi po dapat yung ating mga sarili. Dapat lagi po papunta sa Panginoon. Even Jesus, di ba sabi niya, walang ibang mabuti kundi ang Diyos. So tayo din po, dapat may pakita yung mightiness ng Diyos sa buhay po natin. At sabi, di ba, and He also will pay for the sins of the world. Ito po yung pagiging mighty ng Diyos. Sabi sa 1 John chapter 2, verse 2, He is the propitiation for our sins, and not for our sins only, but also for the sins of the whole world. Isipin niyo po, hindi lang pinayaran ng Diyos yung mga kasalanan. Kasi ang kausap po ni John dito, mga Kristiyano, ibig sabihin, sinasabi ni John, hindi lang pinayaran ng Panginoong Jesucristo ang kasalanan ng mga Kristiyano, kundi ng buong mundo. Ganun po ka-mighty ang Diyos na sinasamba po natin. Ganun po, yung prophecy, ipinakita that this Son na ipapanganak will be a mighty God. Why? Because He paid for the sins of everyone. Ang hirap po. Ang hirap po ng pinagdaanan ng Panginoong Jesucristo. Pangatlo, everlasting Father. Magpakailanman Ama. And ang mga ama po, tandaan niyo po ito, ang mga tatay meron pong program sa isip yan. Ang number one program po yan is to protect the family. Kaya ang laging tumatakbo sa isip ng isang ama, even ng husband, is paano po proteksyonan ang kanyang pamilya. Pera-wise, isip, sa puso. Kaya nga yung mga tatay, pag nagkaroon ng anak na babae, di ba, ang laging biruan, makabili nga ng baril. Di ba kaya nga nagkaroon po ng Facebook trend? Di ba? Na I'm teaching my daughters how to build so that your son will not impress my daughter. Di ba, may ganung trend po na nangyari.
Kasi yun po yung program ng isang tatay, to protect. And now, kung ang pangakong anak, which is the Lord Jesus Christ, will be the everlasting Father, ibig sabihin, Jesus will protect us. At pinakita po ng Panginoong Kristo yan sa kanyang ministry sa mundong ito. Di ba yung mga tao, nung pakakainin po niya, sabi ng mga apostles, pauwiin mo na yan, Lord. Hindi, wala tayong papakain sa mga yan. Alam niyo, habang pinabasa ko po yung feeding of 4,000, nauna na po yung feeding of 5,000 eh. And the same people na nagpapalaya, sila pa rin yung nagsasabi kay Lord, Lord, pauwiin na yan. Ito lang meron tayo. Parang, di ba pag nasaksihan mo na yun, dapat hindi ka na magdududa ba ng time na yun? Pero di ba gano'n naman po ang buhay natin? May mga time po na sinagot ng Diyos yung napaka-imposible nating panalangin, hindi biglang may darating na problema, mapapaisip ka na naman, Lord, kaya mo ba akong tulungan? Para din po tayo mga apostles eh. Pero ano pong sabi ng Panginoon doon? Huwag nyo silang pauwiin. Sabi doon, nagkaroon ng compassion ang Diyos, pity, awa sa mga tao. Dahil hindi pa sila kumakain, sabi ng Panginoong Kristo, huwag natin silang palisin, baka mahimatay sila sa daan. Can you imagine, yung God, yung Diyos na sinasamba natin, may pakialam na baka mahimatay yung mga tao? Mga kapatid, kung hindi pa po yung sapat para lalo po tayo ma-inlove sa Diyos, hindi ko na po talaga alam. Kasi lalo lang po natin makikilala ang Panginoon kung babasahin po natin ang salita ng Panginoon. Kung babasahin po natin ang istorya ng Panginoong Kristo. And then yung mga susunod po doon, yung Acts, Epistles, yun po ay echo ng turo ng Panginoong Kristo. And yung Old Testament, yun po ay mga istorya ni Yahweh na ginawa po niya ng pagiging mabuti nung panahon po ng mga aninuno ng mga Hudyo. Does it still apply to us? Yes. Marami po tayong mahuhugot na katotohanan po doon sa Old Testament. So again, pangako po ng Diyos, He will be our everlasting Father. Ibig sabihin, the Lord will protect us forever. Kaya nga po, di ba? For whosoever believes in Him shall not perish, but have an everlasting life. The Lord Jesus, because He is the promised everlasting Father, will protect you from the everlasting or eternal death, which is impyerno. So, totoo po ba yung pinangako ng prophecy? Yes. And last, Prince of Peace. Siya daw po ay magiging Prince of Peace. Ang Panginoong Kristo, dahil po siya yung Messiah, siya po yung tagapagligtas, siya rin po yung naging daan para magkaroon ng peace ang tao at ang Diyos ulit. Kaya po siya yung Prince of Peace. And since He is the Prince of Peace, dapat ang mga Kristiyano ay lovers of peace. Tama po? Hindi po tayo nanggugulo, hindi po tayo naninira ng mga kung sino-sino, but rather, pag may nag-aaway, tayo po yung nagpapatid. Tayo po yung bearer ng peace. Because Jesus is the Prince of Peace. Kaya tingnan po natin, tuloy po tayo. Micah chapter 5, verse 2. But you, ito na, di ba palinaw na uulit ang palinaw? Meron ng pangalan ng lugar. But you, O Bethlehem, Ephrathah, who are too little to be among the clans of Judah, from you shall come forth for me one who is to be ruler in Israel, whose coming forth is from of old, from ancient days. Ibig sabihin, pinangako po sa Panginoong Kristo. Ito pong Book of Micah ay isinulat ko according to tradition 700 years before ang kapanganakan ng Panginoong Kristo. Ibig sabihin, ang tagal po nung pagitan bago po natupad yung prophecy. You see? So, ano po yung pangako? Mula daw po sa Bethlehem, meron daw pong ipapanganak na isang baby na magiging ruler ng Israel. And ang sabi po doon, siya po ay manggagaling sa
Ancient Days. Di ba ano pong tawag sa Panginoon? Kay Yahweh, Ancient of Times. So, kung sinasabi po dito, patunay na si Jesus na ipapanganak. So kaya po ganito, parang future po yung sinasabi ko kasi nandito pa lang po tayo sa prophecy about Jesus tama po. So yung ipapanganak daw po ni Jesus ay Diyos. Kasi from ancient days. Noon pa. Hindi po ito patunay sa idea ng reincarnation. Okay? So, ayan. Now, ito din po yung pinapatunayan po yung sinabi sa John 8, verse 58. Jesus said to them, "Truly, truly, I say to you, before Abraham was," ano po sabi? Ano po sabi? I am. Tama? Yung prophecy, pinapakita po, He was from ancient days. And ang sabi po ng Panginoong Kristo, before Abraham was, I am. Pinapatunayan po ng prophecy na yun that Jesus, kung sinasabi ni Jesus, ay tunay at totoo. Now, eto na po, palapit na po tayo ng palapit. Eto na. Kasi Luke na eh. Luke. Sa Luke. Diba? Sabi ng Luke chapter 1 verse 26 to 38, ang haba po nito. In the 6th month, the angel Gabriel was sent from God to a city of Galilee named Nazareth, to a virgin betrothed to a man whose name was Joseph, of the house of David. And the virgin's name was Mary. And he came to her and said, "Greetings, O favored one, the Lord is with you." But she was greatly troubled at the saying, and tried to discern what sort of greeting this might be. And the angel said to her, "Do not be afraid, Mary, for you have found favor with God, and behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall call his name Jesus. He will be great, and will be called the Son of the Most High, and the Lord God will give to him the throne of his father, David, and he will reign over the house of Jacob forever, and of his kingdom there will be no end, everlasting King." And Mary said to the angel, "How will this be, since I am a virgin?" And the angel answered her, "The Holy Spirit will come upon you, and the power of the Most High will overshadow you. Therefore, the child to be born will be called Holy, the Son of God. And behold, your relative Elizabeth, in her old age, had also conceived a son. And this is the 6th month with her who was called barren. For nothing will be impossible with God." And Mary said, "Behold, I am the servant of the Lord. Let it be to me according to your word." And the angel departed from her. Can you see? Ito po yung prophecy kay Mary naman. Ito, diretso na. Detailed na. Kasi ito na yung palapit na eh. Tama ang kausap na po dito, si Mary, na magbubuntis sa Panginoong Jesucristo through a virgin birth by the Holy Spirit. So ito na po yung patunay. Ano pong ipinapakita sa atin ito? Ito po yung fulfillment nung kanina, di ba sabi? Sa seed ni David, there will be an eternal king. Meron pong laging nakaupo na hari na maghahari sa lipi ni David. Yan po yung Davidic covenant na tinatawag. Kaya po, maganda basahin nyo rin po yung Old Testament kasi dyan yung po makikita yung iba't ibang covenant na magme-make sense pagdating po ng New Covenant. Merong Mosaic Covenant, merong Noahic Covenant, merong Davidic, Abrahamic Covenant. And meron po yung covenant sa Israel. Diyan po natin makikita lahat. So dito makikita po natin, finulfill ng Diyos yung Davidic Covenant. Tinupad ng Panginoon yung pangako niya sa kanyang servant na si David, na kung saan nabuhay long before, parang 2,000 years, tinupad pa rin ng Diyos, naalala ng Diyos yung kanyang pangako kay David. And now, pupunta na po tayo sa pangalawang parte ng ating preaching. Kanina, di po yung pinag-usapan po natin, the promise,
Savior. Pinakita ko lang po sa inyo na long before, noon pa, pinangako na ang tagapagligtas. Pinangako na yung kabayaran sa mga utang ng tao, sa mga kasalanan ng tao, pinangako na yung matagal ng panahon. Ibig sabihin, hindi po disgrasya. Ibig sabihin, hindi po reckless ang pag-ibig ng Diyos. Kasi well-planned lahat ng ginawa ng Panginoon. Kaya nga po, hindi talaga ako naniniwala, pasensya na po kayo kung favorite ko yung kantang Reckless Love. Pero talaga hindi po ako naniniwala na reckless love po ang binigay sa atin ng Diyos. Well-calculated, well-planned ang pag-ibig ng Diyos sa atin. So now, we will now go to the fulfillment of God's Word. Yung mga pangako, yung mga prophecy ng Diyos, tinupad na. Pagdating ng Luke chapter 2, syempre kanina Luke chapter 1, pagdating po ng Luke chapter 2, katuparan na ng pangako. Syempre may konting ano po yun. May 9 months of pregnancy, hindi naman po si Jesus. Nung nilagay po ng Holy Spirit, nanganak na po agad. No? Di ba God siya? Yes. Pero may natural law na create ang Panginoon. No? And God is the God of order. So, sinunod po ng Diyos yung kanyang natural law. Kaya po nilagay si Jesus sa womb. And after 9 months, pinanganak po si Jesus. Hindi ko lang po alam kung ano pong bigat niya o ano po siya kahaba, hindi ko po yun alam. It doesn't, hindi na po yun importante. Importante po, natupad yung pangako ng Diyos. Ayan, sabi, in those days, a decree went out from Caesar Augustus, or Augustus Caesar, that all the world should be registered. This was the first registration when Quirinius was governor of Syria. And all went to be registered, each to his own town. And Joseph also went up from Galilee, from the town of Nazareth, to Judea, to the city of David, which is called Micah chapter 5 verse 2, O Bethlehem. So, buntis po si Mary, bumalik po sila sa? Di ba ang ganda po ng salita ng Diyos? From Old Testament and now natutupad sa New Testament. Napakaganda po ng pag-unfold ng prophecy. And sabi dyan, because he was of the lineage of, and ang sabi po kanina sa binasa natin, may pangako kay David na habang buhay, mayroong uupo na hari. And Jesus is from the lineage. Kung siya po ay nagkatawang tao, he is from the lineage of David. To be registered with Mary, his betrothed, who was with child. And while they were there, the time came for her to give birth. Which, again, babalik sa Micah chapter 5 verse 2. Tama? Now, tuloy po natin. And she gave birth to her firstborn son and wrapped him in swaddling clothes and laid him in a manger. Hindi pa yung mga anak natin, no? Pinapanganak ng maayos si Jesus sa sabsaban. Pinanganak. Because there was no place for them in Marriott Hotel. And in the same region, there were shepherds out in the field, keeping watch over their flock by night. And an angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them. And they were filled with great fear. And the angel said to them, Fear not, for behold, I bring you good news. And ano pa pong sabi? Of great joy that will be for all the people, para sa lahat ng tao. For unto you is born this day in the city of David a Savior who is Christ the Lord. Wow. Patunay ulit doon sa mga binasa natin kanina, di ba? For unto you a child is born. Dami naman pwedeng gamitin. Bakit ito pa, di ba? And then, ano po sabi? And this will be a sign for you. You will find the baby wrapped in swaddling clothes, and lying in a manger. And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host, praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace among those with whom He is pleased. When the angels went away from them into heaven, the shepherds said to one another, Let us go over to Bethlehem and see this thing that has happened, which the Lord has made known to us. And they went with haste and found Mary and Joseph
and the baby lying in a manger. Kaya po na-invento yung pagka-Christmas, ang tawag na, Belen. No? Kaya po na-invento po yung Belen. Diba yung Belen, yung father, si father tuloy, si Joseph, si Mary, tsaka yung baby Jesus, yan po yun. Now, and when they saw it, they made known the saying that had been told them concerning this child. And all who heard it wondered and what the shepherd told them. But Mary treasured up all these things, pondering them in her heart. And the shepherds returned, glorifying and praising God for all they had heard and seen as it had been told them. So now, nakita po natin yung pag-unfold ng prophecy na yung katuparan ng salita ng Diyos sa pamamagitan ng promised Savior. Ay sino po? Si Jesus Christ. Si Jesus po ang katuparan sa salita ng Diyos. And dito makikita po natin. Kanina, nakaka-excite po isipin na before, dating-dati pa, ibinigay na ng Panginoon ang pangako. And dito sa binabasa po natin ngayon, hindi na lang po pangako, yung katuparan sa pangako, ibinigay ng Diyos. Ibig sabihin, ang Diyos ay matapat sa kanyang mga pangako. Kaya nga po napaka-importante na basahin ang Biblia kasi dyan po natin makikita yung mga pangako ng Diyos. Tama? Kunyari po, di ba yung mga, kami po kasi, sasakyan po namin ng electric. So sa labas po, pwede ka mag-charge. May tinatawag po na app. Evro app po yung tawag. Sa Evro app, from time to time, nagbibigay po sila ng libreng voucher. Ngayon, dahil hindi ko po binuksan yung Evro app, meron po silang binigay kunyari po na 900 pesos voucher, free charging. Pwede ko po bang sisihin yung Evro na hindi po nila ako sinabihan, hindi ko po nakita? Hindi po, di ba? Ganun din po sa atin, namimiss natin yung mga blessing at yung mga pangako ng Diyos kasi hindi natin binubuksan ang Bible. Kaya kailangan po natin buksan ang Biblia, hindi lang po para makita yung blessing, kundi para lalo po tayo mapalapit sa Diyos. Para lalo po natin siya makilala. So kung tatanungin niyo po ako, ano po yung dapat nating basahin bilang mga Kristiyano? Biblia. Paano po yung mga yung mga ibang mga books, na Christian books? Kailangan po bang basahin yun? Well, it will help, pero hindi po yun yung dapat na binabasa lang natin. Bigyan ko po kayo ng analogy. Ang Biblia po, ito po yung main na pagkain. Pwede niyo pong isipin ito ay meat. Tama po? Mabigat po ito pag kinain po natin. Mahirap minsan hindi mo ma-digest, diba, hindi mo maintindihan agad. Kaya nga magpapatulong ka na i-prepare yun. Punta ka sa mga leaders, sa mga pastor, para ma-prepare nila yung hindi mo maintindihan. Di ba ganun din po, pinapatantad natin yung mga baka pag masyadong malalaki. Ganun din po yung gagawin natin, lalapit po tayo sa mga leaders para maipaliwanag po sa atin. Now, ano po yung mga Christian books? Yan po ay mga vitamins. Now, tanong ko po sa dalawang nurse po natin. Pwede po aming mabuhay na kinakain lang namin sa araw-araw, vitamin C. Hindi, di ba? Kasi magkakaroon ng deficiency pag puro vitamin C lang yung kinain natin. Tama po? Kaya po importante na ang focus po na kinakain po ng ating espiritu ay Bible. Hindi lang po yung mga Christian books. Mahirap po talaga nguyain ang Biblia. Pero, sabi ko nga po, ulitin ko po ulit yung pangako po ng Diyos. If you seek me, you will find me. Sabi din po nung nagpatotoo kanina, favorite memory verse po namin yan ng mga bata po kami habang nakaluhod po kami. Jeremiah 33 verse 3, call unto me and I will answer thee, and I will show you great and mighty things that you have not yet seen. Ulit! Para kami di ba? Para sumasali ng brother. Jeremiah 33 verse 3. Gusto niyo po ba ganun pa? Luluhin mo para maalala natin. So again, inuulit ko po. Kapag genuine po yung ating puso,
na hanapin ang Diyos, magpapakita po ang Panginoon. Bigyan ko po kayo ng isang example. Si Moses from Old. Kilala niyo po si Moses? Yung kinain ko ng pating? Di ba, joke lang? Si Moses po yung ginamit ng Diyos para mahati po yung dagat. Tama? Siya po yung ginamit ng Diyos para maka-exit ang Israel sa Egypt. Tama po? Kaya lang po, may dalawang bagay na hiningi si Moses sa Panginoon na hindi po binigay sa kanya. Tama po ulit. Ano po yung dalawang bagay niya? Number one, gusto niya makita yung mukha ng Diyos. Tama? Kaya lang, ano pong sabi ng Diyos? Hindi pwede. Walang tao na pwedeng makakita sa mukha ko. Tama po? So anong pinakita lang ng Diyos? Likod. Sabi nga, nag-turn old si Moses because of that. Hindi kinaya nung physical body niya yung glory ng Diyos. So kaya hindi po pwede, hindi mabubuhay ang tao kapag binig na ang Diyos. Pangalawang bagay na hindi po nakamit ni Moses, na hiningi niya sa Diyos, promised land. Ano po yung promised land? Israel. Tama, bakit po? Kasi pinupok po niya yung bato. Tama? Imbis na kinausap lang po niya, maglabas kang bato, nagalit po siya sa mga Israelita. Pinupok po niya yung bato. Ngayon, hindi po nakapasok si Moses sa promised land. Tama? Fast forward po tayo ng konti. Jesus Christ dumating na po dito sa lupa. Pinanganak na po, nagmi-ministry na po siya. Before going further, may tinatawag po tayong transfiguration. Tama po ulit? So kung hindi niyo po yan, pasensya na po kayo, na-spoil ko na po kayo sa laman ng Bible. Kailangan po makakatch up po kayo para hindi po kayo may-spoil. Diba? Tama? Kasi yung mga movies po na pinapanood po natin, pag na-spoil tayo, nagagalit tayo. Pero sa Bible, ano pong nangyayari? So magpasa po tayo para hindi po tayo na-spoil. Tayo po yung mismo nakakabasa. Transfiguration, umakyat po si Jesus sa bundok. Mount Hermon yata, kung hindi po kami nagkakamali. Mount Hermon. Umakyat po siya doon sa bundok. Eh doon po sa pag-akyat niya, sinama po niya yung kanyang mga kasamahan o yung mga apostoles. Si Peter, si John, and si James. So nandun po sila tatlo. Naiwan po sila. So pagdating sa taas, meron pong minute si Jesus. Sino po yung sinabi doon ng Bible na minute po si Jesus? Si Moses and si Elijah. Eh si Jesus, He is God. The face of God. Now, Moses was able to see the face of God and be in the promised land. Hello? Moses was not saved because he obeyed Torah. He was saved because of Jesus. Nasabot yung panalangin through Jesus. Moses was there. Moses saw the face of God, the face of Jesus, and he was in the promise. Natupad po yung inilalapit niya. And now, as human beings, the more that we want to seek God, the more yung desire sa puso natin, the more na ipapakita ng Diyos sa atin na siya ay Diyos. The more na magpapakilala ang Panginoon sa atin. The only problem is, hindi po tayo ready. Kaya nagre-resist po tayo kapag nagpapakilala po ang Diyos. Hindi natin matanggap na God is truly gracious. God is merciful. Kasi ikaw nga, hindi mo mapatawad yung sarili mo sa mga kasalanan. Kailangan po natin maintindihan at pinatawad ng tayo. Kaya kailangan po natin. Kaya nga sinasabi, di ba, sa pagpapatawad ng Diyos sa atin, hindi na tayo yung dapat nabubuhay. It is Christ who lives in us. Kasi binayaran ng Diyos ang ating mga buhay. So dapat lang na yung buhay po natin, gamitin natin para sa Diyos. And ano po ang utos ng Panginoon sa atin? Go ye therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them what I have commanded. Lo and behold, I will be with you until the end.
Nasa IGSL po ako, nag-aaral po, hindi ko maintindihan bakit pinapaulit-ulit sa amin ito. Kahit yung mga nagsasalita sa chapel, laging may sundot ng Matthew 28, 18 to 20. Appreciate ko po yun. These past 3 weeks, that we should always go back to the life of Jesus, to the gospel. You want to be Christ-like? Basahin mo yung buhay ni Kristo. Doon mo makikita ano yung mga binili niya, ano yung mga inutos niya, paano siya namuhay. Hindi kung saan-saan po tayo tumitingin. Ito na po, binigay na, kumpleto na. Babasahin na lang po. Eh dito po sa istorya, kailangan po, para po tayo mga shepherd. Sabi dyan, fear not, for behold, I bring you good news. Eh ito pong salitang good news, sa Greek, ito po ay tinatawag na evangelizomai. Or ang root word po nito ay evangelizo. Which ginagamit po natin today as evangelism. Ibig sabihin ng evangelism, good news or the good news of the Lord Jesus Christ. So, yung angel, dala-dala niya yung ebanghelyo, which si Jesus, di ba, pinanganak na yung promised Savior, siya yung good news. Siya yung magbabayad sa mga kasalanan. Ito na yung katuparan ng salita ng Diyos. And now, kailangan po natin maintindihan that when they receive, di ba, hindi lang naman po nakareceive ng good news ay yung shepherd. Ang una pong nakareceive ng good news, sino po? Si Mary. Di ba? Oh, favored one. Sa iyo manggagaling o sa pamamagitan mo, gagamitin ka ng Diyos para ipanganak. Sinabi na sa kanya, matutupad yung prophecy. And now, kailangan daw po, when we receive the good news of Jesus Christ, ngayon naririnig po natin, ano daw po yung mga dapat natin gayahin sa kanila? Number one, let us ponder and treasure the good news in our hearts. Kagaya ni Mary, di ba ang sabi? Nung narinig ni Mary, itong mga bagay na sinabi ng mga shepherd, galing doon sa angel, galing sa Panginoon, si Mary daw po, pinander niya ito and treasure. Ano pong ibig sabihin ng ponder? Kailangan po natin maintindihan that the gospel of the Lord Jesus Christ, yan po yung instruction sa ating buhay. Kung meron po kayo, kaya nga di ba, inulit-ulit ko kanina, wonderful counselor, si Jesus po yun. Yung buhay po ni Jesus, yung dapat nating tignan if we need guide. So, again, kapag tayo po naliligaw, babalik lang po tayo sa gospel. And when we say that we treasure it, yung salita po na ginamit na treasure, ang ibig sabihin po nito is we keep it close sa ating puso. Paulit-ulit po natin binabalik-balikan itong good news ng Panginoon Kristo sa buhay po natin. Di ba yung love letter ko, yung text, unang text ng crush po natin, talagang binabalik-balikan po natin. Sabi nga po yung mga babae, ulitin mo yung unang dynamite na candy na binigay mo, nilalagay yan sa notebook. Meron pang date, tanda pa nila yan. Ganun yung treasure na sinasabi. So when you treasure the good news of the Lord Jesus Christ, iniingatan mo yan sa puso. But take note, hindi mo lang yan iniingatan para mabulok. Iniingatan mo yan, ibig sabihin, you continue to practice, to obey. No, susundin mo yung inuutos ng Panginoong Kristo sa atin para ma-preserve. Tama? And the best way to learn is by practicing. Tunay po natin maiintindihan ng Biblia ang inuutos ng Panginoong Kristo kapag practice po natin. And the best way to treasure and ponder sa araw-araw, iniisip-isip po natin ang kabutihan ng Diyos is to obey. And now when we obey the good news of the Lord Jesus Christ, yung mga tao na nakapaligid po sa atin, nakikita po yung transformation sa buhay po natin. Dahan. Kaya mapapansin po ninyo, yung buhay po ng mga apostles, hindi rough po sila sa umpisa. Pag nabasa niyo po yung season 1, yung Matthew, diba? Kasi 4 na sila, Matthew, Mark, Luke, diba? So, kapag nakita po natin dyan, dahan-dahan, hanggang makarating po tayo dun sa, sa season finale, sa Acts. Kapag nabasa po natin dun, makikita po natin, from fishers of men, itong mga tao to may dignity, may confidence,
So, tinatransform po sila ng Panginoon unti-unti. Kaya ang buhay po natin mga Kristiyano, we are being sanctified. Araw-araw. Kaya nga Ephesians chapter 2 verse 10, we are His workmanship. Kanya, His. Possessive po yun. Kanya, siya ang nag-work sa atin. That we are now being prepared to do good works. So yung obedience is part of good works, tama? So, yung obedience will naturally come when we are transformed by the Lord Jesus Christ through His Word, through the Holy Spirit. Kaya nung bago ka maging Kristiyano, madali lang magkasala. Pero ngayon, hindi po yung konsensya. Yan po ay conviction ng Holy Spirit. Anak, huwag mong gawin yan. You are not designed to sin. You are not designed to do this. Ang disenyo ko sa iyo ay maging bearer ng good news. Tagapamalita, tagapagbigay ng magandang balita. Yan yung ating trabaho. So again, gayahin po natin si Mary. Sabi po doon, narinig niya yung good news. She treasured it and pondered it in her heart. So, the step to revival of the heart is to put God's Word in our heart. To be full of God's Word. To be full of the good news. And pag yan po, yung puso po natin na puno po ng kabutihan po ng Diyos, yung good news, automatically, every opportunity na meron kayo, alam mo ba, merong Jesus na namatay para sa iyo. Hindi ka na mapakali ngayon na hindi ka nagkakaroon ng opportunity, kahit nga lang minsan mag-invite papuntang church. Hindi ka na mapakali kasi nakikita mo na merong mabuting Diyos na nagmamahal sa lahat. And ang sabi po doon, He died for the sins of everyone, of the whole world. So sino tayo para i-gatekeep? Ang dapat lang gine-gatekeep po yung mga coffee shop. Diba na masarap yung kape? Para hindi masyadong dumami yung tao. Pero si Jesus, never po dapat gine-gatekeep. Dapat po yan itinagkakalandakan na meron pong Panginoong Jesucristo na nagmahal sa atin. Yan po yung mabuting balita. Now, ano pong ginawa naman ng mga shepherd? They shared the good news of the Lord Jesus Christ to others. Di ba sabi po kanina sa binasa natin, and they declared yung narinig nila sa ibang tao. And ano pong nangyari nung narinig ng mga tao? They wondered. They were in awe of the things na sinabi ng mga shepherd. So kagaya ng mga shepherd, now that we are receiving the goodness of God, na merong pinangakong tagapagligtas at tinupad ng Diyos yung pangakong yon through the Lord Jesus Christ, dapat kagaya ng mga shepherd, dala-dala natin sa buhay po natin that every opportunity that we have, we share the good news of the Lord Jesus Christ to other people. Pwede po sa mga anak natin, sa mga kung hindi natin kasama yung mga anak natin, sa mga magulang natin, kung hindi natin sila kasama, sa mga kaibigan. Kasi kung tunay po nating mahal ng mga taong nasa paligid po natin, alam po natin na si Jesus ang kabayaran ng kasalanan. At alam po natin ang sabi ng Biblia, ang lahat ay nagkasala. So everyone, even yung mga anak natin, mga magulang natin, mga kaibigan natin, lahat sila ay nagkasala. Now that you know ang sagot sa kasalanan ay si Jesus, if you love them, will you keep Jesus from them? Itatago niyo po ba si Jesus? No. You will declare the Lord Jesus Christ sa kanila. And the more that we think about it, it becomes automatic kapag nakikilala po natin ang Panginoon. Nai-inlove po kasi tayo sa Kanya. And the deeper we go sa ating pong relasyon sa Panginoon, the further we can go sa mundong ito. Sa mga nangyayari sa ibang bansa, nakikita po ninyo, huwag po tayong matakot. Kasi sabi ng Panginoong Jesucristo kapag narinig nyo yung mga gera, yung mga bansa, sinasakop yung ibang bansa, huwag kayong matakot kasi paumpisa pa lang ito ang paparating. Ibig sabihin, natutupad na yung pangako ng Diyos, yung pre-prophesied long before sa ating kabuhay. And because the Lord is our everlasting Father, He will protect His people. So again, kagaya po ng mga shepherd, let us share the good news of the Lord Jesus Christ. And ang sabi, pagbalik ng mga
ng mga tao, ng mga shepherd. Hindi naman po sinabi kung saan sila bumalik na lugar, pero let us assume na bumalik po sila kung saan po sila minit ng angel o sa town po nila. Ano pong sabi? Ginawa po nila? Glorify God. They were glorifying God. So when we return to our places, sa ating pong lugar, kung saan man po tayo nakatira, kung saan man po tayo nagtatrabaho, kung saan tayo nagtitinda, kailangan daw po nakikita na gino-glorify natin ang Diyos. Ano pong ibig sabihin ng glorifying God? It means proper action to the living God. Bakit daw po ano yung proper action? Because binibigyan po tayo ng idea na yung glorifying God is not just through lips, but it is through action. Na lahat ng ginagawa natin, it makes sense, tama? Sabi, in everything that you do it for the glory of God. So kagaya ng mga shepherd, kung nasaan man tayo, trabaho, school, bahay, dapat nag-glorify natin ang Diyos. Kunwari po, isang example, meron po isang nanay. Yung mga anak niya, pinagluto niya. Ang kalat. Sabi ko naman kasi sa inyo, dapat ganito, ganyan, ganon. Tapos, biglang pumasok si pastor. O kaya pumasok yung boss niya sa trabaho. Di ba, sabi ko nga sa inyo, dapat, dahan-dahan lang po yun. Di ba bigla tayo bumabait pag may ibang tao? Now, if you put into perspective that Christ is with us, everywhere we go, and God sees us, nakikita po ng Diyos kahit anong ginagawa po natin, tama? Ganun pa rin po ba tayo? Na kapag nanigaw ka, wala bang nakakakita? Hindi. Nakikita ng Diyos lahat. So kapag ikaw ay nagdadrive, hindi ka na magsasabi ng mga kumanunong salita ng kasi sabi, in speech, in action. No? Ako po, napakalaking struggle po sa akin ng driving. Lalo na po pagka may mga bigla po gumagano, di ba? Ng tapat, nakakainis po eh, di ba? Ay, Lord, sabi mo, pag nagalit kami sa isip namin, pumapatay na kami, kaya please, protect our lives. So, in every aspect of our lives, in every action that we do, dapat daw po, we glorify God. So again, inuulit ko po, we should have, when we speak speak with grace. When we think of God's mercy. When we act accordingly to our calling. Bilang mga Kristiyano, hindi na po tayo, di ba sabi ni Paul, wala nang crude jokes, hindi na dapat wala nang green jokes sa loob ng church, wala na pong bastos na mga joke. When we think, pinag-iisipan po natin yung mga tao na hindi po masama, binibigyan po natin sila ng grasya, ng mercy ng Diyos. Hindi po agad na, masama na po agad sila sa isip po natin. When we act, kailangan daw po nakikita na tayo po ay mga tinawag ng Diyos. Tayo po ay banal. Ibig sabihin po ng banal, set apart, hindi po katulad. Hindi po tayo katulad ng mundo. Kapag nag-act po tayo, hindi po tayo bastos makipag-usap, hindi po tayo bastos mag-act, hindi po tayo malaswa. Kaya nga di ba, ang sinasabi po natin, ang prayer po natin, that when we go to the church, we dress modestly. Kasi hindi na po tayo kagaya ng mundo eh. We are set apart. Different na po tayo from this world. And now, ano po pong sabi? Remember that God is always with us. So we will act, think, and speak with love, hope, and faith. Kasi sabi, these things shall remain. Faith, hope, and love. So kapag nakikita po tayo ng tao, dapat ito po yung bagay na nakikita mo sa atin. Ay, si sister, talagang kita mo ano yung pag-asa sa buhay niya. Mapagmahal talaga siya. At yung pananampalataya niya sa Diyos, talagang hapot langit. Ganun daw po tayo. Dapat. So when we glorify God, ito pong glorifying is a continuous action. Ibig sabihin, sa buhay po natin, tuloy-tuloy po ito, hindi po ito natitigil. So everywhere you go, every time you get out, you glorify God. Tandaan niyo po, hindi lang po glorification kay God yung pagsasabi, "Uy, galing mo naman, praise God!" O kaya pag sinabi sa'yo, "Uy, galing mo naman kumanta, galing mo sumayaw." Ay, hindi po.
Si Lord lang po, Lord lang. So Lord yung sumayaw. Diba, it's never wrong to say thank you and praise the Lord. Minsan po yung sinasabi natin hindi, it's a false humility. Diba? Gusto lang natin sabihin na purihin po tayo. But then again, let us glorify. And lastly, praise God. Pansinin niyo po, no, pinaghiwalay po yung glorifying God and praising God. Bakit? Dapat po kung isa lang naman yun. But there is a difference. Praising God means vocal celebration of God's character and works. Di ba kaya nga po pag sinasabi ko po sa inyo, ito nakuha na po ito ni Joshua at ni Kuya Opal eh. Kasi binabagit po ito dun sa classes na natin. Let us offer God, di ba, yung ating club offering, o kaya yung mga pasasalamat natin sa Panginoon. Ito po yun, yung mga ginawa ng Diyos. And yung mga nagte-testimony po dito, kaya po sinasabi ko po sa inyo, pakinggan po natin doon. Kasi yun po ay way of praising God. Diba sabi ano yung praising God? Celebration, vocal celebration of God's character and works. Ibig sabihin, when you testify here, hindi ka na nagsasalita dito, you are praising God. Kasi idinideklara mo yung ginawa ng Diyos sa buhay mo. So kung may ginawa ng Diyos sa buhay mo, huwag kang mahiya, huwag kang matatakot kasi yan ay ginagawa mo para sa Diyos. Amen? Ano ba pong sabi? This word assumes that God's deeds are objective realities calling for a fitting human response. So, ibig sabihin po, ano po ba ang ginagawa po natin kapag may ginawa po ang taong mabuti sa atin? Kunyari po, mamaya, paglabas niyo po dyan, meron pong libreng Starbucks galing po sa isang kapatiran. Ano po sasabihin niyo doon sa kapatiran na nagbigay? Uy, thank you talaga, thank you. Pero hindi po lahat, no? Iba sabihin sa Starbucks, sa atin. Pero, di ba, dapat daw po ganun ang praising God. So again, when we receive the good news, we praise God. And lastly, sabi ko rito, therefore, praise is not optional enthusiasm, but the rightful acknowledgement of divine glory. Ito po ay pagbibigay ng glory sa Diyos ng Panginoon. Now, the point of prophecies and yung kanila pong fulfillment is to show us that first, even when men or even when Adam and Eve fell, God has already put into action the salvation plan for humanity. Nung umpisa pa lang po, nung nagkamali siya, Eva at Adan, ipinapakita lang sa atin ang propesiya at ang pagkatuparan ng propesiya na ang Diyos sa umpisa pa lang, inisip niya na kung paano ililigtas ang tao. Pangalawa, gusto pong ipakita sa atin ng Diyos na gusto ng Diyos na tayo ay bumalik sa Kanya sa pamamagitan ng relasyon sa Kanya, sa pamamagitan ng Kanyang anak, ang Panginoong Jesucristo. Which, ang Panginoong Jesucristo, ang fulfillment of God's promises and God's word. So, ulitin ko po, ang goal po ng ating series is para sa atin po mas makilala ang Panginoong Jesucristo. Ngayon, ipinapakilala ko po ang Panginoon bilang the promised Savior and katuparan sa mga pangako ng Diyos. And dahil po dito, lalo po natin na-appreciate yung sinabi po ng Diyos na God so loved the world. Kung napakatamis po lalong isipin na nung binigay niya ito ay katuparan sa mga pangako. Diba ang sarap kapag yung may utang sa'yo nagbayad na? Tama? Tama po ba? Hindi mo na kailangan singilin, nagbayad na. So ano ba pong sabi? The result of this, ang tinitignan po nating resulta ng ating pong series, kasi po yung series po na bubuuin po natin is about the life and works of Jesus. Naalala ko po isang subject namin, the life and works of Jose Rizal. Diba kung sa school pinag-aaralan yun, dapat mas pinag-aaralan po natin yung buhay at mga gawa ng Panginoong Jesucristo so that we become more in love with the Lord Jesus Christ. And ano po ang nagiging effect o magiging effect ng pagka-inlove natin sa Panginoong Jesucristo? There is transformation sa ating buhay. Tandaan niyo po,
Ngayong narinig niyo na po ang mabuting balita ng Panginoong Kristo na pinatawad ka niya sa iyong mga kasalanan. Sabi niya, tetelestai, it is finished. Hindi po ibig sabihin nun na lisensya na po yun para magkasala po tayo. Sabi ni Pablo, now that we are free, should we sin? Siyempre hindi. Tama po. Hindi po tayo dapat magkasala. But then again, when sin comes, meron pong binigay na kabayaran ng Panginoon. Minsan nagkakamali po tayo, but let us seek the Lord Jesus Christ. Yun po yung pinaka-importante sa lahat. So again, ang ating pong team is Revival of the Heart. And what? Heart for what? Heart for who? Simple lang po ang sagot. The heart for the Lord Jesus Christ. So gusto po natin i-revive yung mga puso po natin. Yung puso po natin ang maging sentro ng Panginoon Jesus. And again, ulitin ko po, naniniwala po ako na para po tayo ay magkaroon ng malalim na relasyon sa Panginoon sa Kristo, kailangan po natin malaman yung kanyang buhay. Kailangan po natin alamin, bukayin ng maigi yung kanyang buhay, yung kanyang mga turo. So ngayong taon po ito, from this Sunday, forward po na mga susunod pang Sunday, ang focus po natin is yung identity ni Jesus Christ, yung katotohanan ni Jesus Christ, and yung mga turo ng Panginoong Kristo. So kung ako po sa inyo, basahin po natin yung Matthew, Mark, Luke, and John, and then the rest kayo na po bahala. But as we go, dito po sa ating mga series, maganda po na mabasa po natin yung Matthew, Mark, Luke, and John. So yun lang po. Maraming salamat po sa inyong oras. Napakabuti po ng ating Diyos sa lahat ay tumayo.